Tinahak ni Ming at Jiang Zhu ang buong White Tiger Dynasty hanggang sa marating nila ang baybayin ng West Sea. Ang lugar na ito ay hindi kasing maunlad ng East Sea, wala ring misteryosong katangian tulad ng South Sea at hindi rin kasing lungkot ng North Sea, kaya bihira itong banggitin ng mga tao na tila ba nakalimutan na ng mundo. Ngunit nang tumayo ang dalawa sa dalampasigan ay agad silang nabighani sa kakaibang kagandahan ng tanawin. Habang papalubog ang araw ay naging kulay ginto ang buong West Sea na tila nakikipag-isa sa kalangitan at lumikha ng isang kahangahangang tanawin habang ang ilang mga ibon sa dagat ay malayang lumilipad sa itaas at ang kanilang mga huni ay umaalingaw sa hangin. Hindi napigilan ni Jiang Zhu ang paghanga at ipinahayag ang kagandahan ng lugar habang hinihiling na samahan siya ni Ming na bumalik dito bawat taon. Nagpakita lamang ng simpleng pagtanggi ang ating bida at sinabi na wala siyang oras na agad nakasira sa maayos na damdamin ng sandali. Sa inis ay hinawakan ni Jiang Zhu ang kanyang tenga at mariing ipinahayag ang kanyang reklamo, kaya napadaing si Ming at agad na sumuko at nangakong sasama kahit mayroon man o wala siyang oras. Sa puntong ito ay napangiti si Jiang Zhu at tila nasiyahan sa kanyang sagot. Maya-maya ay naalala ni Jiang Zhu ang isa pang bagay at ipinahayag na dapat na hiwalayan ni Ming si Fengxi dahil sa kanyang paningin ay hindi na ito angkop sa kanya na ikinagulat ng ating bida at agad niyang itinanggi ang anumang kakaibang akusasyon. Dahil dito ay lalo pang naging mapanuri si Jiang Zhu at ipinakita ang bahagyang pagseselos habang kinukwestiyon ang kanyang mga salita. Ngumiti lamang si Ming at ipinaliwanag na kung may balak man siya ay matagal na niyang ginawa ito, kaya muling nagpahayag si Jiang Zhu ng kanyang saloobin na ang kanilang kasal ay tila isang kasunduan lamang at hindi tunay na kinikilala, kaya mas mabuting tapusin na ito. Madaling sumang-ayon si Ming sa sinabi nito, ngunit nanatiling hindi malinaw kung ano talaga ang kanyang iniisip. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ng dagat ay bigla nilang napansin ang isang napakalaking barko na unti-unting lumalapit habang nawawala na ang araw. Ang laki nito ay napakalawak na makikita mula sa daan-daang milya at mabilis itong gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ang mga tao sa dalampasigan ay nag-usap-usap at agad nilang nakilala ang barko. Ipinahayag ng ilan na ang King of the West Sea ay nagbabalik sa kanyang kaharian na ikinagulat ni Ming at Jiang Zhu. Sa loob ng Heavenly King Continent ay bukod sa 5 Great Emperors ay may 3 pang napakalalakas na hari na may natatanging katayuan dahil sila ay sumusunod sa utos ng 5 dakilang dynasties, ngunit hindi nila kailangang sumunod sa tawag ng mga ito at ang kanilang mga titulo ay kinikilala ng lahat. Ibig sabihin ay sabay-sabay silang tumatanggap ng biyaya mula sa 5 dynasties at nagmamay-ari ng kani-kanilang mga teritoryo, at kabilang sa mga ito ang King of the West Sea, King of the North Sea at King of the Southern Frontier. Sa kanilang tatlo ay ang King of the West Sea ang pinakakilala at sinasabing ang kanyang kapangyarihan ay hindi bababa sa alinman sa 5 dakilang dynasties. Ang mga ito ay pawang mga usap-usapan lamang at ang tunay na katotohanan ay tanging ang King of the West Sea lamang ang nakakaalam. Nang dumaong ang napakalaking barko sa kalapit na pantalan ay sunod-sunod na bumaba ang mga sundalo na tila sumisisid mula sa taas at mabilis na inilabas ang napakaraming kalakal na agad na tinambak sa lupa hanggang sa magmistulang maliliit na bundok. Nagtanong si Ming dahil sa pagtataka kung hindi ba sinasabing walang laman ang West Sea at kung saan nagmula ang napakaraming kalakal na ito. Sumulyap si Jiang Zhu at ipinaliwanag na narinig niya mula sa kanyang ama na ang Western Sea ay puno ng mga isla at sagana sa yaman, kaya sa katunayan ay mas maunlad pa ito kaysa sa East Sea, ngunit bihira lamang makipag-ugnayan ang mga tao roon sa mainland at ang King of the West Sea lamang ang nagsisilbing tulay ng kalakalan sa pagitan ng dalawang panig. Ipinaliwanag ng ating bida na ang kalakalan ay isang normal na bagay, kaya kung may kakaibang sitwasyon ay tiyak na may dahilan at ang pagiging hiwalay ng West Sea ay hindi maaaring walang pinagmulan. Bahagyang kumurap si Jiang Zhu at iminungkahi na maglakbay sila patungo sa West Sea, ngunit agad itong tinanggihan ni Ming dahil sa dami ng kanyang kailangang asikasuhin at sa haba ng panahong siya ay nasa labas. Hindi na ipinilit pa ni Jiang Zhu ang kanyang nais at ipinahayag na hindi na lamang siya tutuloy. Sa puntong ito ay ipinaalala ng ating bida na marami na silang napuntahan, kaya marahil ay oras na para bumalik siya at nangako siya na hahanapin siya muli kapag natapos na ang kanyang mga gawain. Tumango si Jiang Zhu at sumang-ayon habang ipinahayag na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang cultivation at maabot ang antas ng pagiging martial god, at bilang isang prinsesa ay kaya rin niyang gawin ang mga nagagawa ni Fengxi. Sa isip ni Ming ay nagtaka siya kung bakit muling nabanggit ang pangalan ni Fengxi at hindi niya maiwasang isipin kung may bahid ba ito ng selos.
Matapos ang isang araw ng pamamalagi sa dalampasigan ay nagpaalam si Jiang Zhou kinaumagahan at ipinakilala ang kanyang pagkakakilanlan bilang Vermilion Princess sa isang guard bago bumalik sa Vermilion Dynasty sa pamamagitan ng opisyal na teleportation array. Tulad ng inaasahan ni Ming ay walang ginawa ang Vermilion Emperor laban sa kanya, ngunit matapos ang lahat ay naging tahimik si Jiang Zhou at ilang araw lamang ang lumipas ay pumasok siya sa saradong cultivation. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa ay bumalik si Ming sa Huto Dynasty upang asikasuhin ang pagpapalaganap ng Haotian sect. Bagamat pumayag ang lalaking nakaputi sa ilalim ng Haotian Emperor na lipulin ang Go Ancient Demon God, ay nananatiling tungkulin ng ating bida bilang vice leader na tiyakin na ang Haotian sect ay magiging pinakamalakas at kinikilalang orthodox sect sa Tianyuan. Hindi may kakaila na ito ay isang napakahirap na gawain dahil ang 5 dakilang dynasties at 4 na divine lands ay tinitingnan nito bilang isang maling landas at nais itong lipulin sa lalong madaling panahon. Bago pa man ito ay nagbigay na si Ming ng utos na palihim na ipalaganap ang balita tungkol sa nalalapit na sakuna at ang ideya na tanging ang Haotian sect lamang ang makapagliligtas sa mundo. Ngayon na lumipas na ang ilang panahon ay hindi pa malinaw kung ano na ang naging bunga ng kanilang mga hakbang. Sa punong tanggapan ng Haotian sect ay ipinatawag ni Ming at Xiao Qiang ang mga Grand Councilors upang alamin ang kasalukuyang kalagayan. Agad na nagtanong si Xiao Qiang tungkol sa progreso ng sitwasyon at sumagot ang Grand Privy Councilor na si Ye Tianan na maayos ang takbo ng pagpapalaganap sa iba't ibang lugar at sa kasalukuyan ay hindi bababa sa 30% ng mga tao ang naniniwala na lilito ang Go Ancient Demon God. Lubos na nagulat ang ating bida sa bilis ng pagkalat ng paniniwala at kinumpirma ang bilang at ipinaliwanag ni Ye Tianan na kamakailan ay napansin nila na bukod sa Haotian sect ay tila sinasadya o hindi sinasadya ring isinusulong ng mga opisyal ng 5 dakilang dynasties ang ideya ng nalalapit na sakuna na lalo pang nagpalito kay Ming. Hinaplos ni Ming ang kanyang baba at nahulog sa malalim na pag-iisip habang sinusuri ang sitwasyon. Nagtanong si Xiao Qiang kung alam ba ni Ye Tianan ang tunay na layunin ng mga kilos ng 5 dakilang dynasties, ngunit ipinaliwanag nito na hindi pa malinaw ang lahat at ayon sa kanilang nakalap na impormasyon ay tila naghahanda ang mga ito na magsagawa ng isang sab-ayang aksyon. Ipinahayag ng ating bida na kakaiba ang pangyayaring ito dahil malinaw na hindi tumutulong ang 5 dakilang dynasties sa kanila at sa halip ay tila may sariling plano na ipatutupad. Nagmungkahi si Ye Tianan kung kailangan na bang gamitin ang kanilang mga high-ranking agents na nakapasok sa loob ng 5 dynasties, ngunit agad itong tinanggihan ni Ming dahil naniniwala siyang malapit ng lumino ang lahat at mas mahalaga sa ngayon ang patuloy na pagpapalaganap ng kanilang mensahe upang maitanim sa buong mundo na tanging ang Haotian sect lamang ang makapagliligtas sa sangkatauhan. Sumunod ang mga Grand Councilor sa utos at isa-isang umalis matapos ang pagpupulong. Pagkaalis ng mga ito ay muling nagtanong si Xiao Qiang kung ano ang palagay ng ating bida sa nangyayari. Bahagyang kumunat ang noo ni Ming at matapos ang ilang sandaling pag-iisip ay ipinahayag na maaaring pareho ang plano ng 5 dakilang dynasty sa kanilang layunin. Nagulat si Xiao Qiang at hindi agad naunawaan ang ibig sabihin nito kaya ipinaliwanag ni Ming na kapag kumalat ang balita tungkol sa nalalapit na sakuna ay tiyak na magdudulot ito ng takot sa mga tao na makakasama sa pamumuno ng 5 dynasties, kaya kung ginagawa pa rin nila ito ay malinaw na may mas malalim silang dahilan. Napakamot si Xiao Qiang at hindi pa rin lubos na maintindihan ang punto kaya ipinaliwanag ng ating bida na ang tanging kahulugan nito ay nakahanap na ang 5 dakilang dynasties ng paraan upang harapin ang Go Ancient Demon God at ang paraang ito ay may mataas na posibilidad na magtagumpay. Sumang-ayon si Xiao Qiang at ipinahayag na hindi maaaring maging pab-aya ang 5 emperors dahil malinaw na hindi sila mga hangal. Muling nagtanong si Ming kung may posibilidad bang may isang makapangyarihang nilalang na lilito sa Tianyuan continent na kayang harapin ang Go Ancient Demon God, ngunit umiling si Xiao Qiang dahil ang pag-abot sa 9th realm ng longevity ay napakahirap at lalo na ang pagiging Supreme God at kahit may lumitaw man ay hindi tiyak na handa itong isugal ang sarili. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pagsusuri at ipinaliwanag na kung walang tao ang kayang lumaban sa Go Ancient Demon God ay ang natitirang opsyon ay humanap ng isang makapangyarihang nilalang na hindi tao, at dahil hindi nila maaaring kunin ang mga master mula sa outer heavens ay ang tanging natitirang paraan ay ang lumikha ng isang Diyos na sapat ang lakas upang wasakin ang Go Ancient Demon God.
Nagulat si Xiao Qiang sa ideyang ito at ipinahayag na kung lilikha sila ng Diyos ay maaaring hamina ang kapangyarihan ng imperyo, ngunit ipinaliwanag ni Ming na ito ay isang huling hakbang dahil kung hindi nila haharapin ang Go Ancient Demon God ay mas malaking kapahamakan ang darating sa 5 dynasties at sa parehong pagkakataon ay maaari rin nilang palayain ang kanilang sarili mula sa impluwensya ng 4 na divine lands. Biglang napagtanto ni Xiao Qiang ang isang posibilidad at ipinahayag ang hinala na maaaring nais ng 5 dynasties na lumikha ng isang Diyos na kumokontrol sa will of heaven at agad itong kinumpirma ni Ming bilang pinakaangkop na paraan dahil wala nang ibang opsyon. Ipinahayag ni Xiao Qiang ang kanyang pag-aalala dahil kung mawalan sila ng kontrol sa Diyos ay maaaring maglaho ang buong 5 dynasties at tuluyang magbago ang Tianyuan continent bilang isang purong kaharian ng mga Diyos na walang lugar para sa imperial na kapangyarihan at mga maharlika. Huminga ng malalim si Ming at ipinaliwanag na kahit ang mga Diyos ay maaaring kontrolin at naniniwala siyang may sapat na kumpiyansa ang 5 dakilang dynasties upang gawin ito. Ipinaliwanag ni Ming na sa sandaling makontrol nila ang main god ay para na rin nilang ganap na hawak ang buong Tianyuan continent. Ipinahayag ni Xiao Qiang ang pag-aalinlangan dahil tiyak na hindi mananahimik ang 4 na divine lands sapagkat ang kanilang mataas na katayuan ay nakasalalay sa kontrol nila sa napakaraming Diyos at kapag nawala ang will of heaven sa kanilang kamay ay tiyak na babagsak ang kanilang impluwensya. Ipinaliwanag ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit hindi lantaran ang pagkilos ng 5 dakilang dynasties at posibleng ginagamit pa nila ang pagpapalaganap ng Haotian sect upang maisulong ang kanilang plano, ngunit malinaw rin sa kanya na hindi magiging madali ang lahat dahil ang 4 na divine lands ay hindi basta-basta mapipigil. Dagdag pa niya na bagamat hindi madalas makialam ang mga ito sa mga usaping panlupa ay tiyak na kikilos ang mga ito kapag naapektuhan ang kanilang pinakamahalagang interes. Sa kanyang pagsusuri ay nakita ni Ming na ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanila dahil kung tuluyang magbanggaan ang 5 dakilang dynasties at ang 4 na divine lands ay magkakaroon sila ng puwang upang umangat. Pagkaalis mula sa punong tanggapan ng Haotian sect ay nagbihis si Ming bilang isang karaniwang manlalakbay at nagsimulang maglibot upang obserbahan ang kalagayan ng iba't ibang lugar. Kinahapunan ay nakarating siya sa isang liblib na bayan sa loob ng Huto Dynasty at naupo sa isang maliit na tea house na abala sa mga bisita at nag-aalok ng mga prutas at merienda habang ang mga tao ay nagkukwentuhan. Narinig niya ang isang hunter na nagtanong ng may pag-aalala kung totoo ba ang balita tungkol sa nalalapit na sakuna at kung may halimaw ba talagang nakatago sa ilalim ng kanilang lupain na maaaring lumabas at lamunin sila. Sumagot ang isang matandang kilala bilang Old Hu at ipinahayag na malaki ang posibilidad na totoo ito dahil ayon sa kanyang pamangkin na nagtatrabaho sa pamahalaan ay mismong ang korte ng imperyo ang naglalabas ng ganitong impormasyon. Namutla ang mga nakikinig at nagtanong kung ano ang kanilang magiging kapalaran, ngunit pinakalma sila ni Old Hu at ipinaliwanag na hindi mangmang ang pamahalaan kaya kung pinapayagan nilang kumalat ang ganitong balita ay nangangahulugan itong may paraan silang haharapin ang panganib. May nagtanong kung totoo bang tanging ang Jade Emperor lamang ang makapagliligtas sa kanila, ngunit ipinahayag ni Old Hu na hindi mahalaga kung sino ang kikilos basta't may makakapatay sa halimaw. Nagkasundo ang mga tao na susunod sila sa kung sino man ang kayang magligtas sa kanila at dahil dito ay nasiyahan si Ming sa naging epekto ng pagpapalaganap ng balita. Hindi nagtagal ay naglakbay siya patungo sa susunod na lugar at narating ang isang lungsod na may populasyon na lampas 100,000,000 ang Qingyuan City. Ang lungsod ay masigla at puno ng mga tindahan at sa gitnang plaza ay napansin ni Ming ang libu-libong tao na nagtipon habang may mga insenso at handog na nakalatag sa lupa. Sa gitna ng plaza ay nakahiga ang isang bangkay na puno ng sugat at tila dumanas ng matinding laban. Lumapit si Ming at nagtanong sa isang matandang nag-aalay ng dasal kung sino ang taong ito at kung bakit ito iginagalang ng lahat. Ipinaliwanag ng matanda na ang nasawi ay isang bayani ng kanilang lugar na ilang araw lamang ang nakalipas ay lumitaw upang harapin ang isang demonyong pumasok sa lungsod at walang habas na pumatay ng mga inosenteng tao kabilang na ang City Lord at walang nagawa ang pamahalaan laban dito hanggang sa dumating ang bayani at mag-isang pinatay ang halimaw kapalit ng kanyang sariling buhay. Habang nagkukwento ay napaluha ang matanda at ipinahayag na iniligtas siya ng bayani noong muntik nang mapatay ang kanyang buong pamilya kaya malaki ang kanyang utang na loob. Nagtanong si Ming kung alam ba nila ang pangalan ng bayani. Lubos na humanga si Ming sa hindi kilalang taong ito. Ipinaliwanag ng matanda na hindi nila alam ang pangalan nito, ngunit bago ito tuluyang pumanaw ay ipinahayag nitong isa siyang Heavenly Constable at ayon sa kanyang narinig ay ang mga Heavenly Constables ay pawang mabubuting tao.
Marahang napabuntong hininga ang ating bida dahil agad niyang naunawaan na ito ay mula sa Heavenly Guard. Ang Heavenly Guard ay isang organisasyon na gumagawa ng kabutihan at prinoprotektahan ang mga ordinaryong mga sibilyan. Lumapit siya sa bangkay at magalang na yumuko bilang pagpupugay bago tahimik na umatras. Sa sandaling ito ay dumating ang isang grupo ng mga sundalo at walang paggalang na itinulak at pinagsisigawan ng mga tao habang pinapaalis ang mga ito at minamaliit ang kanilang ginagawa. Ang ilang mga tao na may utang na loob sa nasawi ay hindi nakatiis at nagalit lalo na ang matandang kanina niyang nakausap na mariing nagsalita at ipinahayag na kahit patay na ang bayani ay iniligtas nito ang lahat at tinanong kung nasaan ang mga sundalo nang ang mga demonyo ay naghasik ng lagim at nang humingi sila ng tulong ngunit walang sumaklolo. Sa galit ay agad na sinipa ng isang opisyal ang matanda at pinabagsak ito sa lupa at dahil ang opisyal ay may lakas ng isang martial arts apprentice ay hindi kinaya ng mahina at may sakit na matanda ang tama kaya agad na nasugatan ang kanyang mga laman loob at ilang sandali lamang ay nawalan siya ng buhay. Lalong nag-alab ang galit ng mga tao at tinanong kung bakit ito ginawa ngunit mayabang na ipinahayag ng opisyal na may karapatan siyang gawin ito dahil sila ay mga opisyal at ang iba ay mga karaniwang tao lamang at dahil sila ang malalakas ay maaari nilang gawin ang nais nila. Ibinanta pa nito na papatayin ang sinumang lalaban at inilabas ang kanyang espada upang takutin ang lahat. Sa takot ay agad na nanahimik ang mga tao at yumuko walang sino man ang nang-ahas na magsalita maliban kay Ming na nanatiling nakatayo habang may bahid ng lungkot ang kanyang mukha. Lumapit siya sa bangkay ng matanda at tahimik na ipinahayag na hindi nito dapat nilabanan ang ganoong uri ng tao dahil ang mga ito ay parang mababangis na hayop na walang pakialam sa kabutihan o paghihirap ng iba. Nagalit ang opisyal nang makita na may isang taong hindi sumusunod at agad itong pinagsabihan ngunit malamig lamang na humarap si Ming at nagtanong kung naniniwala ba ito sa karma. Sa una ay nagulat ang opisyal ngunit agad itong tumawa at minamaliit ang kanyang sinabi. Sa isang iglap ay naputol ang mga braso at binti ng opisyal sa pamamagitan ng hindi nakikitang puwersa at bumagsak ito sa lupa habang sumisigaw sa matinding sakit at ipinakita ng ating bida na siya mismo ang nagparusa dito. Malamig niyang ipinahayag na kung walang hustisya ang langit ay siya ang magiging kapalit nito at tinanong kung naniniwala na ba ito ngayon. Naramdaman ng opisyal na nakaharap siya sa isang makapangyarihang nilalang kaya agad itong sumuko at paulit-ulit na inamin ang kanyang kasalanan. Sa isang utos ay pinaalis ni Ming ang mga ito kaya nagtakbuhan ang mga opisyal at mabilis na nawala sa lugar. Nagbunyi ang mga tao ngunit sa isang iglap ay naglaho na rin si Ming at hindi man lang nila napansin kung paano siya umalis. Pagkatapos nito ay naglibot pa ang ating bida sa iba't ibang lugar at nakita niyang malawak na ang epekto ng pagpapalaganap ng Hautian sect dahil parami ng parami ang nakakaalam tungkol sa nalalapit na sakuna. Kasabay nito ay tila sinusuportahan din ng 5 dakilang dynasties ang pagkalat ng balita kaya mabilis na dumami ang mga taong nakakaalam sa maikling panahon at hindi magtatagal ay malalaman na ng buong Tianyuan continent ang tungkol sa Gu Ancient Demon God. Habang abala si Ming sa kanyang pag-iikot ay sa loob naman ng Hutu Palace ng Hutu Dynasty ay mahigpit na isinara ang mga pintuan at ang paligid ay binantayan ng husto. Walang sino man ang pinapayagang lumapit sa loob ng 300 hakbang mula sa palasyo at sinumang lalabag ay agad papatayin ng walang palugit. Kamakailan lamang ay may isang batang prinsipe na napadpad mula sa hardin at pinigilan ng mga gwardya at kung hindi lamang naipahayag ng kasamang tagapaglingkod ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay malamang na agad siyang pinugutan ng ulo sa mismong lugar. Ang Hutu Palace ay isang lugar ng sakripisyo na bihirang buksan ngunit sa sandaling ito ay nagtipon dito ang 5 dakilang emperors kasama ang isang misteryosong tao. Ang taong ito ay nakasuot ng gintong battle robe matipuno ang pangangatawan may parisukat na ilong at malapad na bibig at naglalabas ng isang maringal at mabigat na aura. Siya ang tunay na pinuno ng Golden Guard isang inapo ng 5 Elements Divine Dynasty at kilala bilang Divine Lord. Sa gitna ng 6 na makapangyarihang nilalang ay nakatayo ang isang makulay na kristal na higit 10 metro ang taas na may 8 butas sa itaas at 9 sa ibaba. Ang kristal ay naglalabas ng napakalakas na puwersa ng buhay at sa bawat tibok ng nilalang sa loob nito ay tila humihinto ang oras sa isang iglap habang ang mismong espasyo ay bahagyang nababaluktot. Sinuri ng Asher Dragon Emperor ang kristal at ipinahayag na ang Divine Embryo ay tunay na pambihira at inisip kung sapat ba ang lakas ng 6 upang ito ay mapino at makontrol.
Ipinaliwanag ng Divine Lord na silang anim ay nasa unang yugto ng Longevity Realm at ang Divine Embryo ay nasa malalim na pagtulog kaya kung pagsasamahin nila ang kanilang lakas gamit ang Great Spiritual Assumption Divine Power ay may malaking posibilidad na makontrol nila ang kalooban nito at sa sandaling ito ay magiging anim silang tagapamahala ng isang Divine Dynasty na may kapangyarihang hindi bababa sa kasalukuyan at hindi na kayang pigilan ng apat na Divine Lands. Sumang-ayon ang 5 emperor sa planong ito at ipinahayag ng Xuanwu Emperor na kinakailangan ng ganap na pagkakaisa ng kanilang mga kalooban sa pagkontrol sa Divine Embryo dahil kung magkakaroon ng hindi pagkakasundo ay maaaring magdulot ito ng kaguluhan sa isipan ng nilalang at kahit makontrol nila ito ay hindi mawawala ng tuluyan ang sariling kalooban nito at mananatili ang kaunting kalayaan. Ipinahayag ng Vermilion Emperor na ito ay mas mabuti dahil ang Divine Embryo ay may potensyal pang umunlad at kung wala itong sariling kamalayan ay hindi ito maaaring maging isang tunay na main god. Ipinakita naman ng White Tiger Emperor ang kanyang pag-aalinlangan at pag-asa habang tinatanong kung posible ba talagang maging isang main god ang nilalang na ito. Ipinaliwanag ng Divine Lord na bagamat napakahirap ay may pag-asa pa rin at kapag nagtagumpay sila ay magkakaroon sila ng Supreme God na magbibigay daan upang mapag-isa ang buong sangkatauhan. Ngunit pinaalalahanan sila ng Asher Dragon Emperor na hindi ito magiging madali dahil may katulad ding kapangyarihan ang Confucianism kaya kinakailangang maging maingat at huwag magpadalos-dalos. Matapos ang mahabang talakayan ay sabay-sabay na umupo ang anim sa paligid ng Divine Embryo at inilabas ang kanilang Great Spiritual Assumption Divine Power. Bilang mga nilalang na nasa unang yugto ng Longevity Realm ay agad nilang napalibutan ng makapal na banal na liwanag ang kristal habang ang kanilang mga kalooban ay naging parang matutulis na karayom na sabay-sabay tumago sa kamalayan ng Divine Embryo. Dahil ang Divine Embryo ay nasa estado ng malalim na pagtulog ay mahina ang depensa nito kaya madali nilang nalampasan ang panlabas na barrier at nakapasok sa kailaliman ng kanyang Sea of Consciousness. Ngunit sa loob nito ay may isang napakalakas na defensive array na kahit ang pinagsamang lakas nilang anim ay hindi magawang wasakin at ang array na ito ay napakalalim at naglalaman ng hindi masukat na kapangyarihan. Matapos ang ilang ulit na pagsubok ay isang sinag ng banal na liwanag ang sumabog mula sa tuktok ng ulo ng Divine Lord at unti-unting nagtipon upang maging isang mahalagang espada. Ang espadang ito ay isang natatanging anyo ng Divine Soul ng isang martial god na kilala bilang Divine Form. Sa antas ng Martial Dominator ay nagkakaroon ng Martial Soul at ang susunod na hakbang mula rito ay ang Primordial Spirit kung saan ang nagtataglay nito ay tinatawag na Martial Supreme Master. Higit pa rito ay ang Nascent Soul na siyang nagiging tanda ng isang Martial Saint at sa itaas nito ay ang Divine Form na nagmamarka sa isang Martial God. Ang Divine Form ng isang Martial God ay napakalakas at sa karamihan ng pagkakataon ay dito nakasalalay ang tunay na laban sa pagitan ng mga nasa antas na ito. Bagamat minsan nang nakapatay si Ming ng isang Martial God ay ginawa niya ito sa matinding sitwasyon at kung ang isang Martial God ay gagamit ng kanyang Divine Form ay wala siyang ibang magagawa kundi ang umatras. Lalo na sa mga martial gods na patuloy pang pinapahusay ang kanilang divine form matapos maabot ang mas mataas na antas kaya lalong tumitindi ang kanilang kapangyarihan. Ang anim na nilalang na naroon ay pawang nasa unang antas ng divine longevity kaya ang kanilang divine forms ay hindi matatawaran ang lakas. Ang divine form ng Divine Lord ay direktang pumasok sa spiritual world ng Divine Embryo na ikinagulat ng 5 emperors dahil bagamat nagtutulungan sila ay wala pa ring tunay na tiwala sa isa't isa at ang ganitong hakbang ay tila isang malaking panganib. Matapos makapasok ang kanyang divine form ay hinikayat ng Divine Lord ang iba na gamitin din ang kanilang divine forms kung nais nilang masira ang defensive array. Ipinahayag ng Asher Dragon Emperor ang kanyang pag-aalinlangan dahil kapag nasira ang divine form ay wala nang paraan upang ito ay maibalik at malinaw na wala silang sapat na tiwala upang isugal ang ganoong panganib. Ipinaliwanag ng Divine Lord na napapalibutan ang lugar ng napakaraming God-level master kaya imposible ang anumang panlilinlang mula sa labas ngunit iginiit ng Vermilion Emperor na kahit ligtas ang labas ay hindi tiyak ang loob at maaaring may nakahandang bitag sa mismong loob ng Divine Embryo. Napabuntong hininga ang Divine Lord at ipinaliwanag na kung kaya niyang kontrolin ang Divine Embryo ng mag-isa ay hindi na niya kakailanganin ang tulong ng iba dahil ang matagumpay na pagpino rito ay magbibigay sa kanya ng isang avatar na nasa ikawalong antas ng Longevity Realm, isang kapangyarihang hindi kayang tapatan ng 5 dakilang dynasties.
Napatahimik ang 5 emperors dahil batid nilang kahit ang ika-5 antas ng Longevity Realm ay sapat na upang guluhin ang kanilang mga kaharian kaya lalo na ang ika-8 antas ay imposibleng harapin. Nagpalitan sila ng tingin at nagbanta ang Xuanwu Emperor na kung may anumang panlilinlang ay agad nilang wawasakin ang divine form ng Divine Lord. Kalmadong tumugon ng Divine Lord at ipinahiwatig na hindi siya sapat na mangmang upang harapin ang 5 ng sabay-sabay. Matapos ang maingat na pag-iisip ay napagdesisyonan ng 5 emperors na sapat ang kaligtasan ng loob ng Divine Embryo kaya isa-isa nilang inilabas ang kanilang divine forms at pinapasok ito. Sa paglitaw ng 6 na divine forms ay lalo pang lumakas ang kanilang pinagsamang puwersa at sa ilalim ng kanilang sabayang pag-atake ay agad na gumuho ang napakalakas na defensive array. Makalipas ang 1 oras ay tuluyang bumagsak ang malaking formation kasabay ng isang malakas na ugong at sa pinakagitna ng spiritual world ay lumitaw ang isang puting liwanag na kristal. Nagningning ang mga mata ng Divine Lord at ipinahayag ang matinding kasabikan dahil ito ang natutulog na kalooban ng Divine Embryo at kapag napasuko nila ito ay matatamo na nila ang kanilang layunin.